Sa iba na mabalita, naniniwala ang ilang kaalyadong senador ng pamilya Duterte na planado ito pong hakbang ng Kamara na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte para mapatalsik ito sa pwesto. Kaya naman hinayag po ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahandaan na nila ang worst case scenario. Mayan Corvera sa balitang yan. Planado raw ang hakbang ng Kamara na mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Yan ay kahit nag-text at nakiusap pa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kongresista na huwag ituloy ang reklamo laban sa Vice Presidente dahil hindi ito makakabuti sa bansa. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, pinaghahandaan na nila ang worst case scenario tulad ng pag-akyat ng reklamo sa Senado dahil malinaw naman ang agenda ng mga kongresista na paalisin sa pwesto ang Vice Presidente. Plano na yan nakaplano na yan. Well planned yan, well planned. Kaya we are preparing for the worst. Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng Presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila kaagad. Ito rin anya ang dahilan kaya inimbestigahan ng mga kongresista ang Vice Presidente sa mga umano'y irregularidad sa paggamit niya ng kanyang intelligence funds. Naniniwala si De La Rosa na kahit humarap pa at paulit-ulit na magpaliwanag si Duterte sa mga kongresista, tuloy pa rin ang impeachment laban sa kanya. From the very beginning, kahit harap siya o hindi, nakaplano na yung impeachment na yan. Nakaplano na yan. Hindi man yan mag-imbestiga kung walang balak na impeachment. Plano na yan. Kahit naharap siya o hindi, pupunta talaga sa impeachment yan. Otherwise, kung wala silang balak i-impeach si Bibi Sara, hindi yan nag-imbestiga. Hindi masabi ni De La Rosa kung marami sa kanyang mga kasamahang senador ang papabor o hindi sa impeachment ni Duterte. Pero sa caucus-an niya ng mga senador noong nakaraang linggo para sa kanilang apela na madagdagan pa ang budget ng Office of the Vice President, mahigit 10 ang nagtaas ng kamay at naghayag ng kanilang suporta. Kailangan ng 16 na boto ng senador para tuluyang mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Alam mo ba kung ilan yung nag-raise ng kamay doon sa loob ng lounge namin nung tinanong kami na kung sinong gustong dagdagan yung pundo ng UBP. Alam mo kung ilang numbers yun? Oo, basta marami. Mahirap na, baka magalit sa akin yung naggano ng kamay. Baka magalit sa akin. Basta sabihin ko sa iyo, sobra 8, more than. Dito tumaas ang kamay doon sa lounge. 1, 2, both re-electionist at saka hindi re-electionist. Bukod kay De La Rosa, mapapabilang rin si Senador Christopher Bongo sa mga tatayong maestrado ng impeachment court na kapwa malapit kay Duterte. Pero sabi ni Senate President Francis Escudero, malaya naman ang sinumang senador na mag-inhibit sa impeachment court sakaling umakyat na sa Senado ang reklamo laban kay VP Sara. Pero ito anya ay dapat voluntaryong gawin ng mga senador at hindi na kailangan pagpasahan pa ng mayorya ng mga mambabatas. Ginagawaan niya ito ng mga collegial courts tulad ng Sandigan Bayan at ng Korte Suprema. Hindi ito pwedeng pagpasahan sa aking pananaw, ha? Sa aking pananaw, hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato. Hindi ito pwedeng pagpasahan ng mayorya ng impeachment court. Ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano-ano ba yon? COMELEC, Court of Appeals, di ba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag may pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon nung maestrado kung mag-i-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba dun sa kasong yon ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily on his own, on her own. Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. At kaugnay niyan, hindi pa umuusad sa mababang apunuan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
At ayon sa Kamara, hindi pa umano na isusumite sa tanggapan ng Speaker of the House ang dalawang impeachment complaint dahil meron pa silang inaantay pang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Vic Sumintak sa balita. Aminado ang House Committee on Justice na kulang na ang panahon sa pagtalakay sa impeachment complaints na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni Congressman Keith Flores, Vice Chairman ng House Committee on Justice, sa panayam ng House of Representatives Media. Sinabi ni Flores na hanggang ngayon ay hindi pa naisusumite ng Office of the Secretary General sa Office of the House Speaker para maibigay sa Committee on Rules at mai-refer sa Committee on Justice ang kopya ng dalawang impeachment complaints laban kay BP Sara. Challenging ang timeline if it goes to the Committee on Justice. Kasi after it's referred to the Committee on Justice, after the determination kung may sufficiency in form ba, yung sa substance kasi, we will be requiring the respondent to file an answer, and it's a 10-day period that is going to be given to them. So that alone is gonna eat up a lot of days, di ba, sa remaining days na session days ng House. Inihayag ni Flores kung dadaan pa sa Justice Committee at walang endorsement ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo, kakapusin na talaga ng panahon batay sa nalalabing session days ng Kamara. But if ang hahabulin is yung number of days that is remaining sa session days, kung walang referral by one-third vote, parang medyo ipit talaga sa panahon kung dadaan pa sa Committee on Justice. Ang 1/3 endorsement ng mga kongresista sa impeachment complaint ay isang shortcut na paraan na hindi na dadaan sa Committee on Justice upang maiforward na agad sa Senado ang article of impeachment upang maisailalim na sa trial ang respondent na impeachable official. Batay naman sa pahayag ni Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya na ipo-forward sa Office of the House Speaker ang dalawang impeachment complaints dahil hinihintay pa ang sinasabing ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sumintak para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.